So praise God, kung po sa ating mga prayer na narinig kanina ay sapat na po na narinig ng Panginoon ang ating mga panalangin at magkakaroon po tayo agad-agad po ng balik-aral. So kung napansin po ninyo kanina sa mga pag-aawitan, napaka-lakas ng kilos ng Espiritu Santo at tumatagos hanggang sa ating kaloob-looban, sa ating puso na nakapagpala po. Ako'y na-bless na kanina. Doon pala sa praise and worship, sa prayer, lalo na sa mga practical things na ating narinig through announcements. So kumbaga kumain na po tayo. Amen po? At ito po siguro ay panghimagas na lang. Amen. So nakinabang na po tayo. Napansin nyo, walang projector po at baka ito ay kalooban din ng Panginoon para tayo ay masubok. Sino po yung mga nagdadala ng Bible? Pakitaas nga po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yan. May harakap na ko kanyan. So, masyado tayong umasa sa projector. Please po, pakidala po ang ating mga sandata. Yan po ang ating mga weapons. Amen po. Praise God po. Gerald, please po doon sa slide number 11. Ba? Ito naman po. Gerald. Hindi po, pinag-play kanina ni Mama Anito. Nasana dumating. Okay. Slide number 11. Alam ko po na kayo lahat ay nag-pray para hindi tayo mahirapan. Magpalik-aral po tayo. Ang ating pong pinag-uusapan ay patungkol po sa abiding in Christ. Ito po yung part 1. At ngayon po ay pakinggan natin ang part 2. Pangalawang bahagi po ng abiding in Christ. So balik-aral po tayo. Una po, sino yung mga tao na palatandaan na nananatili sa Panginoong Jesucristo? Those who possess confidence. May kapanatagan sa kanyang kalooban and they are not ashamed to face the coming of the Lord Jesus Christ. Hindi sila mahihiya. Bakit? Dahil alam nila, kaya-kaya nilang tignan sa mata ang Panginoong Jesucristo. Minsan tayo po, hindi natin kaya tignan sa mata ang ating mga mahal sa buhay, lalo na yung ating mga kinakasama. Pagka alam mo na meron kang pagkukulang, pagka alam mo na meron kang kasalanan na ginawa, pagkakamali, o meron siyang inutos na hindi mo ito nagampanan, hindi mo siyang matignan sa mata. So dito po, palatandaan na tayo ay nananatili sa Panginoon kapag tayo may kapanatagan, dahil alam mo, you are right before the eyes of the Lord. You are not ashamed. Hindi ka nahihiya. Kasi walang nakatago sa buhay mo. Lahat ng bagay, alam ng Panginoon sa buhay mo. Lahat ng bagay, sinasabi mo sa Panginoon. Lahat ng nagiging ugali natin, ito'y sinasabi natin sa Panginoon. At inihingi natin ang tawad. At tayo nagpapatama, pinagsisisihan natin yung ating mga pagkukulang pa at pagkakamali sa harapan ng Panginoon. At alam natin, sa pangatlo po, ang palatandaan mo ng isang tao na nananatili sa Panginoon ay yung hindi nagpapatuloy saan? Sa pagkakasala. Amen po? At ngayon, tignan naman natin yung pangalawang katanungan, what is abiding in Christ? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng pananatili kay Kristo? Basahin po natin John chapter 15 at napakarami pong praise God, nakatotohanan dito at malagintong mula sa Panginoon. Abiding in Christ is living the life of Christ. Again, ang pananatili sa Panginoong Jesucristo ay ipamuhay kung yung naging buhay ng Panginoong Jesucristo. Chapter 15 ng John, tignan po natin. Dito sa slide number 12. John 15, 1-3. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami
ang bunga. Dito po mapapansin natin na mismo, sinasabi rito, at kung titignan po natin, sino po ang puno ng ubas? Slide number 30. Sino po ang puno ng ubas? Sino po? Ang Panginoong Jesucristo. Sino po ang tagapag-alaga? Ang Ama. At sino yung sanga na binabanggit dito? Tayo, ang kanyang katawan, mga tunay na alagad. Tayong lahat na narito. Tayo ang mga sanga. Yung lahat po ng sanga, magsabing Amen. Amen. At yung bunga, binabanggit ditong bunga, ano po ito? Ito yung bunga ng Espiritu Santo mula sa Galacia 5:22. Alam po yung mga kapatid, kung pag-aaralan natin ang ating mga buhay, ito na. Yung nakikita ko sa ating pong pag-aaral, na kapag tayo dinilaan ng ating buhay, nag-concentrate tayo sa ganitong klase ng pamumuhay, at pinag-aaralan mo ngayon kung ano yung bunga na dapat na maangkan mo, bunga na dapat na mag-manifest, makita sa ating mga buhay, you are on the right track. Tayo nasa tamang daan. Amen? Amen po. Galacia 5:22. Ano ba itong bunga ng Espiritu Santo? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kabutihan. Kung mapapansin ninyo, basahin po natin po sa Galatians chapter 5, verse 22. Galacia 5:22. Ano ang sabi dyan? Subalit, ang ano po? Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kainahunan at pagpipigil sa sarili. Hindi niya sinabing mga bunga. Ito'y sinabi niya ang bunga. Kapag nandun yung isa, automatic nandun lahat yung ibang bunga. Pero alam natin lahat po ito ay proseso. Ito po hindi makukuha ng maghapon, hindi ito makukuha ng magdamag. Proseso po ito. Kung natatandaan mo ninyo, ang Panginoon Jesucristo, 30 years of being and 3 years of serving. Kung mapapansin ninyo, mas marami yung nabuhay siya na siguro ito yung buhay na talagang nahubog muna siya ng gusto sa kagustuhan, sa kalooban ng Ama. Yung humanness, binigyan niya ng pansin. Yun yung 30 years siyang nabuhay bago 3 years siyang naglingkod. At para tandaan na napakahalaga yung personalidad sa Diyos. Kaya kasi John, binibigyan niya ng diin. Ang moralidad ay angkop ito o sanggap ito ng tunay na kaligtasan. Galing siya doon sa mga ngaral na hindi sinasama yung about morality, yung personality sa ating mga buhay. Sino ang nanguhubog sa atin? Ano yung bunga na lumalabas sa ating mga buhay? Tignan ninyo, pansinin po ninyo ang ating mga personalidad. At unti-unti mapapansin natin, ito pa ang kailangan ko i-work out sa buhay ko. Salamat sa Panginoon at ipinapakita niya yung mga bagay na kailangan pa natin baguhin sa ating mga buhay. Doon sa verse 1 and 3, pinaliwanag doon na ang Ama, siya ang tagapag-alaga. Amen? Maliwanag. Paano kaya tayo inaalagaan ng God the Father, ng ating Ama? Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Kung mapapansin ninyo, walang ginawa ang Panginoong Jesucristo. Yung kanyang bawat araw ng kanyang buhay, wala siyang ibang nais na makamtan, kundi gayahin, gawin, sundin ang kalooban ng Ama. Kaya nga ang dahilan, kaya ako sinuko rito, hindi sa ating sarili lamang, kundi sinuko ako ng Ama. Kaya nga ngayon, pinipilit na sa kanyang mga tao na nais na sumunod sa kanya, kung ano ang ginawa ko, gawin ninyo. Kung ano yung naging klase ng buhay ko rito sa lupa,
Yun dapat ang maging klase ng buhay ninyo dito sa lupa. Amen po ba? Mahirap. Totoo po yun. Na maging tunay na tagasunod tayo ng Panginoon Jesucristo. Ito'y makikot na daan. Ito'y patuloy-tuloy, walang humpay, everyday life ito. There are new every morning ng palaging tapyas dito, tapyas dyan, ang ginagawa ng Espiritu Santo sa utos ng Ama. Dahil nais niya na ang sananayan na ikaw nga ay magkaroon ka ng bunga. Amen po? Lalabas ang bunga sa pamamagitan ng tignan po ninyo ang ating mga puno. Mas maraming bunga kapag ito ay nililinis. Amen? O ang nililinis ang tala ng karatamong tanaman, mapapansin ninyo dahil walang umaagaw na dumi sa halaman na ito, nagiging mabunga ang puno. Ngunit sa pag-aalaga ng Panginoon, hindi nalingin sa bawat isa sa atin po na talagang wow. Sakit. Very painful. Pressure dito. Pressure doon. Trials dito. Circumstansya dito. Lahat yan. Ayun pala. Natural lang. Very common. Doon sa mga tao na nais maging alagad ng Panginoon. Nakikita po rin yung mga buildings. Paano nagawa yung mga buildings na yan? Napapansin din po yun dito yung pag dumadakay sa may Balibaro. Nagtatayo siya ng mga buildings doon sa Makati. Paano natayo yung mga matatatang na building na yan? Gumagamit sila ng boom. Alam niyo yung boom? Concrete boom. Sherwin, kabisado yung Sherwin. Boom. Yung parang hose na malaki. Doon dadaan yung konkretong hinalo. Yung concrete, mga bato, yung samento. Paaakyatin ito sa first floor, second floor, third floor, fifth floor, sixth floor, seventh floor. Hanggang ito ay aakyat. Anong ginagamit? Para umakyat ito. Galing. 5 points. Pressure! Merong hangin na malakas na nagagaling doon sa ilalim para itulak yung maligdat na konkretong tinaluan ng samento at tinaluan ng bato. Kaya nga pag may pressure, talagang maghahalo na ang samento at bato. Pero aakyat ito. Pag aakyat ito, pupunta sa first floor at ipapatak na yan. Pagkapatak dyan, dahil pang tinatawag na curing period. Masakit pa rin yun. Curing period na yun. Pero kapatid, tandaan ito. Habang tumatagal dahil sanay na sanay ka sa presyo. Habang tinatamaan ka pa ng araw. At medyo hinahangin-hanginan yung dating malamang na samento at graba na yan. Pero habang tumatagal. Ako po nagsamento sa bahay. Dahil yung tumutulong ako, yung mga tripo, 600 a day, ama. Nagtataka kami. Nang check ko na lang, wala na, ako pa check. Minsan na-check, pero hindi masyadong pinansin. Kaya pinagawa ko at ginagbag yun. Nilagyan mo ng concrete. Sa una, malambot. Yung pala habang pagkain na halo-halo mga panggulong-gulong, lalambot kayo, pag-pabrel na yung pala. Sinasyari. Hayaan mo lang na ito yung titigas, tinatamaan ng araw. At nagiging matatag. Matatag. Maski ng kargahan ng ilang tons yung first floor na yan, kayang-kaya na niyang dalhin. Yan ikaw at ako, kapatid. Amen? Amen po? Mahalin natin ang mga pressure sa buhay natin. Mahalin natin yung mga pagtapyas ng Ama. Dahil yan, dyan tayo lumalabas yung bagong
bunga ng Espiritu Santo. Hindi dumadaan sa mga pressure sa buhay, sabi ko na. Hindi ba gano'n mo? Ito. Lahat tayo. Lahat tayo. Pero alam nyo, mas pinagpala yung maraming pressure. Ay, pastor. Ano ka magsasaka? Mas maging matatag din eh. Kasi konti lang ang pressure. First floor lang ang magagawa. Pero kapag mas malakas ang pressure, gagawa ka yan ang second floor. Hanggang saan ka ba? First floor. Second floor. Pag pray mo ba, makagawa ka ng third floor? Masikaling pressure ito. Masikaling pressure ito. Pero kapatid, pinagpala ka. Dahil through that pressures, tumatatag ka, nagkakaroon ka ng bunga na walang iba, kundi yung bunga ng Espiritu Santo. Bakit tumataas? Nung ako'y bata, gusto ko burarol. Ay, burarol. Thank you. Saranggola. Di ba may amin pa ngayon? Sherwin. Kaya ginawang awit yun eh. Yung saranggola ni Pepe. Bakit pa paano tumataas? Pagka sumasalubong siya sa malakas na hangin, hihilahin mo yun. Akit tayo mga. Pero takas ng sorry, kapag itang na lang, tali mo na lang sa ron, ako, sinusundan mo na lang siya, pinapanood ko. Ganun-ganun na lang siya. Dahil sa malakas na. Ganun pala. Ganun po, pagka nakataka. Dahil mahal ka ng Panginoon at meron siyang panawagan sa atin, tinawag niya tayo, pinili niya tayo, mabuti na lang, ipakialam siya sa buhay natin. Paano kung hindi ka na niya pinili? Pinakakawawa ang nilalang sa balat ng lupa kapag ka iniwag ka ng Panginoon. Amen po? Ang Ama ang tagapag-alaga. Kahit mga sanga, lalabas siya ang bunga. Lumala rin bunga. Sigurado ko na, pagka naputol-putol tayo. Amen po? Next slide po. Slide number 14. Abiding in Christ is to live the life. I-correct na yung movie na automatic na yun. Abiding in Christ is to live the life of Christ. Tignan natin yung next verse po. Verse 4, dito na naman yung pananatili. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sanga, hindi mananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Saan ba tayo nakakabit talaga? Everyday. Orin tayo makakabit. Malalaman mo kung saan ka nakakabit kapag ka may sitwasyon. Yung mga response natin. Alam niyo ba na nai-influensyahan ng ating mga tugon ang ating pagkatao? Nai-influensyahan ng ating mga pagtugon ang ating tunay na pagkatao. Ibig sabihin, kapag may sitwasyon, kung ano yung tugon mo, yun ang pagkatao mo. Amen? Napakahalagang bagay nito. Kasi depende sa iyong response. At doon mo makikita kung nagbubunga ka. Kapag ka ang sitwasyon, kainis-inis, kagalit-galit, kaya po ako, bili ko kay Pastor Eka. Alam po nyo, hindi masama magalit. Depende sa ikinagagalit mo. Kung para sa ikabutuwing, ganso eh. Pero kung nagagalit ka, para magalit din siya sa'yo, ibang usapan naman mo. Nagagalit tayo ngayon para tayo ay matituwid. Kaya nga depende. Yung klase ng personalidad natin na lumalabas kapag ka meron lang
sitwasyon, circumstansya, mga trials, mga pagsubok natin sa buhay. At yung tugon mo dyan, yung response mo dyan, kung ano yung response mo dyan, yun ang ating personalidad. Kumusta kaya ang ating mga pagtugon sa mga sitwasyon sa buhay? Tunay kaya na ang ating mga response ay yung, Lord, itong palatandaan ako'y nakakabit sa iyo. Dahil yung response ko ay yung personality mo. Amen? Yung response ko, yung personality mo. Baka pa ako yan. Ano sabi niya? Anong response niya? Nandun siya sa period na talagang very painful. Nandun siya sa sitwasyon na napakasakit ng kanyang naranasan. Pero imbis na magpadala siya ng mga anghel doon sa sangkalangitan, anong sabi kanya? Patawarin sila sapagkat mamisin namin. Patawaran mo lang yun kasi baro ko, bubisitan ka ako. Ang ganda response. Napakaganda response. Yung bang, okay, pwede ka na ang umigay. Pero naisip mo, ako nakakalit ako kay Kristo. Doon sa kanyang ugali, doon sa kanyang personalidad. Tayong lahat nakaranas ng ganyang sitwasyon. May mga, pinanood ko po yung gera ng Vietnam. War. US versus Vietnam. Nagtataka yung mga Vietnam, bakit daw pinuntahan sila ng mga Amerikano doon, tapos kinera sila. 253 soldiers killed. US soldiers. 3,000 Vietcong soldiers na walang patay dahil ginaan sila sa Air Force. Alam na sa gera, iba't ibang klaseng encounters. Merong ambush. Yun ang paghandaan natin. Yung sitwasyon na ambush situation. Pagka ang kalaban, yun palagi ang sinitsempuan ng kalaban natin sa sanlibutan, spiritual realm, mga masasamang espiritu, yung ambush attack. Ano ba itong ambush na ito? Pinag-aralan namin kundi lang. Pagka walang kahandaan ang kalaban. Pagka alam mo na hindi nakahanda ang kaaway, doon sila pumapasok. Meaning, yung tinatawag nating bulagaan. Ang bulagahan na nga mo, biglang-bigla na lang naman mo, talo ka na naman. Biglang may papasok na sitwasyon, biglang-bigla, makikita mo sa sarili mo, wow, sayang. Sana yung naging response ko rito ay katulad ng response ng ugali, personalidad ng Panginoon, yung bunga ng Espiritu Santo. Kaya kami nabasa mo ako, isa sa mga nais niya, prinsipyo sa buhay, ay yung huwag niya sayangin yung mga araw na lumilipas sa kanya. Dahil lahat ng bagay na naman niya na permanently lahat ito, na bawat daw may sitwasyon, i-grab niya yung opportunity na tama yung kanyang pagtugon. Para yung kanyang personalidad, yung kanyang ugali, ay katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Marami nang aambos sa atin. Amen? Everyday naambos tayo ng kaaway. Kaya kung off guard ka, delikado ka. Kaya bago ka lumabas sa bahay, umigit ka muna, Lord. Sopan mo ko po. Tulungan mo po ako maging handa ako. Dahil marami na naman akong sasalubungin ng mga klaseng iba't ibang klase ng tao sa sanlibutan, sa aking trabaho, sa aking hanap buhay, sa mga eskwelahan, sa sitwasyon sa buhay. Minsan, mga tao yan, inaambus tayo. Pagbantay tayo. Amen. Huwag tayong maging off guard. Palagi tayong on guard. Ito na yung chance, yung opportunity natin na mabubog ang ating mga buhay sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Bigyan natin John 15, verse 6 and 9.
Abiding in Christ is to live the life of Christ. Verse 5. Ano sabi ko rito? Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin, at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Totoo po yan, we cannot accomplish anything. We cannot do anything if we are separated from the Lord. Ito yung pinakamahalagang aral na aking nakita sa buong buhay ko. Yung kailangan tayo ay palaging nakakabit. Kasi hindi tayo magkakaroon. Yung dagdag ng personalidad ng Panginoong Jesucristo kapag hindi ito dumaloy sa ating mga buhay, wala tayong magagawa. Kailangan dumadaloy everyday yung dagdag na yun sa buhay natin. At depende sa iyong mga response, sa iyong desisyon. Amen po. Pwede dumaloy ka everyday sa buhay natin. Depende sa klase ng pamumuhay na ipakikita mo sa harapan ng ating Diyos. Hindi mahirap, hindi maghapon, hindi magdama. Ito po ay proseso. Unti-unti gagawin ng Panginoon ito sa buhay natin para may mabuhay po natin at makita yung bunga ng buhay ng Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Amen po ba? Ngayon siguro natanong ninyo, Pastor, ano ba ako talaga? Pinili? Baka mayroong mga nagdadawag dito, ako ba ay ligtas talaga? Kasama ba ako sa first resurrection? Kasama ba ako sa babaeng pakakasalan ng Panginoon? Gusto kong makakita ng isang palatandaan. Ako talaga yung pinili. Sino makakita ng palatandaan at sino yung mga tao ito na talagang tinawag ng Panginoon? Kasama sa mga sangal na pinabanggit dito. Buksan natin yung Romans chapter 8. Okay. Yun po. Sakto. Pagbukas ko, yun lang. 8:29. Ang gandang verse po ito. Basahin natin mabuti ito. Yung pala dyan sa ano. So, basahin natin po ito. Palatandaan po. Ano ba talaga? Kasama ba ako dyan? Sa prutas na yan, sa puno na yan, na tinatawag ng Panginoon. Ano ba yung marka o palatandaan na ako'y kasama dyan? Ito na. Verse, Romans 8:29. Sapagkat, sige po, sabay-sabay tayo. Sapagkat, sa mulat-mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya ang gandang verse ito. So, siyempre, alam na ng Panginoon kung sino yung sa Kanya, sa mulat-mula pa. Pastor naman, gusto ko malaman kung sino yung mga yan. Saan natin makikita? Ituloy natin. Ano sabi? Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng kanyang anak. Ako ba ay naging tulad ng anak ng Panginoong Diyos na walang iba, kundi ang Panginoong Jesucristo. Maski na paikot-ikutin mo ang Biblia, anumang klaseng doktrina ang marinig mo, kapatid, mag-concentrate ka dito. Tignan mong buhay mo. Ang buhay natin. Tayo ba talaga yung nagiging katulad ng Panginoong Jesucristo? O ang dami natin inaasikaso, inaharap, iniisip sa buhay na ito. Huwag na. Ito na yung i-workout natin sa buhay natin everyday. Kasi pala, ito na yung mga tao na alam na ng Diyos sa pasimula pa na sa Kanya yung mga taong nagiging katulad ng Kanyang bugtong na anak na si Jesus. Nagiging katulad ba niya tayo? Ang tanong. Pwede natin tanongin sa ating mga sarili, Lord, nagiging katulad mo ba ako?
Sino makakasagot niya? Ikaw. Lord, yung mga itinuturo mo sa akin na matagal na panahon na alam ko ito'y nagiging handang sa ating relasyon sa iyo. Ito'y nagiging handang para lumabas ang bunga ng Espiritu Santo. Lord, tulungan mo ako na mapagtagumpayan ko ito. Mawala ko ito at mabago ko ang aking sarili sa tulong ng Espiritu Santo. Baka sasagutin ka ng Panginoon, ako gusto ko. Ikaw kaya gusto mo. Amen. Ito na yung panahon na hanggang gusto mo, ibibigay ng Panginoon. Pero darating ang panahon, magkakaroon din ng period. Yan pakikipagpaka natin sa Panginoon. Samantalayan natin ang bawat araw, bawat linggo, bawat buwan, bawat taon. Sabi ko nga, 6 na ako ngayon, after 10 years. 56 na ako. Yodri, maghibuya. Sabi po, bulahibo, magilis ko lahat. Huwag ang maghibuya yun, tatakbang na ako. Pag nasasalibo pa mo, hindi na ako hiding. Para 20%. 10 years after, 20 years kasi yesterday. Pansinin nyo, parang 20 years, parang kahapon lang. Naglalaro lang tayo, nagtatampisaw lang tayo doon sa tubig na nagaling sa ulan. Ng mga bata tayo. Ako naalala ko, nag-break ako. Mag-Christmas party kami. Pasalwa na ako tatang ko. Bakal ko. Kananan ng kapatid ko. Sali na ako na naman. Pangasali ko, kananan na naman. Nabili nila, may ko. Parang siguro may kumpisa. At kung ako'y papunta na, mga kaklas ko, sa lubong ko na. Saan kayo pupunta? Mak naman, sabi nila, tapos na yung Christmas party. Hindi pwede ito, sabi ko sa sarili ko. Merong abandonadong lugar doon, sa Campo Libas, yung perota ko. Nagpunta ako doon. Ilagay ko yung coke. Ilagay ko yung tinapay ko. Tatakbo-takbo ko, alam ko yung mga games. Wala mo ata. Katulog ko ata. Pero kung yaman din, Christmas party ko. In-encourage ko yung sarili ko. Para kayo. Huwag tinahapos ninyo. Walang problema. Ako, basta ako, magiging masaya ako. Magki-Christmas party ako mag-isa. Kaya nandun ako. At kami ang pagkakas pula-pula nagpumupo na ako. Binuksan ko rin po ko. At kunyari, magpirienda na ang dini ko. Magpirienda, mag-imagine ko, marka ko kaya doon. Para lang maiusan yung sakit ng loob na naranasan ko. Kaya nga sa Bible, meron ganyan encourage yourself in the Lord. Amen? Pagka may kakasasakit mo ng loob, gumawa ka ng paraan para huwag kang masaktan ng loob. Ayaw mo sila. Bread mo lang. Ewan ka mo sila. Wala na rin nagawa. Mahalaga ang Panginoong Jesucristo. Amen po. Amen? So, encourage yourself in the Lord. Palagi, everyday. Lord, sana maging katulad mo ako. Ito na yung workout ko ngayon. Simula sa umaga ito. Simula sa araw na ito. Yung workout ko ito. Para maging katulad ka. Sa tulong ng Espiritu Santo, sabi niya, patayin ninyo ang mga gawanan naman sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, itinuturo ng Espiritu Santo kung ano yung ugali mo, kung ano dapat mong alisin, kung ano dapat mong baguhin, kung meron kang kasalanan nandyan. It's time. It's time. Minsan, natutumba tayo. Amen? Hindi nung mahalaga yung ilang beses ka matumba. Ang mahalaga, yung bawat tumba mo, tumatayo mo. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Dito po sa verse 6, ang hindi nananatili sa akin, ito na ang nakakatakot. Hani, buka mo na. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at ano po? Ay, po. Susunogin. May apoy dito. Mamay liganin.
Ito, paborito kong verse ito. May apoy dito. Pag may apoy, may usok yan. Nakikita mo rin pag may usok, may apoy. Okay. So dito, wala na, tanggal na yung sanga. Sorry, yun ako na yung sanga kayo. Ibig sabihin, wala ka na relasyon, balik ka na sa dati mo, yun. Yung buhay mo, hindi na namuhubog sa klase ng personalidad ng Panginoong Jesucristo. Ang nakakatakot dumating yung panahon, baka isa tayo. Lahat tayo sangay. Pero ang sanga na kakabit, may sanga na putulin, iiwalay, at yung sanga na yun ay ano kaya gagamitin ng Panginoon para ang pangsunod dito? Sabi ng Bible ay magsalita lang ng Panginoon. So, ibig sabihin nito, yung relasyon natin sa Panginoon ay tuyong na. Baka may palatandaan na natutuyuan ka na. Please lang. Patinig mo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng maglilistahan kayo. Mag-involve ka sa mga panawagan, mga announcement. Masarap kaya yun. Patapag din sa church. Involved ka in ministry. Mag-pray kayo. Mag-devotion kayo ibalik. At napapag-aralan ninyo yun. Mag-devotion ka. Kaya may kapaling ko ito. Okay mo ito. No problem. Ayos lang yun. Tanggapin mo yun. Pag-pray kayo na, Lord, pag-pray kayo. Huwag ka mag-public to. Tuloy-tuloy na. Pressing on. Tuloy-tuloy lang. At maya-maya nararamdaman, lumalakas ka na unti-unti. At yung ikaw ay nakakabit na naman sa Panginoon. Susulapo na ka na naman ng Panginoon. Kasama mo siya kasi nagdesisyon ka na huwag kang matuyuan. Amen? Napakahirap ng natutuyuan ng pananampalataya sa Panginoon. Yung pagkatapos mo dito, paglabas mo doon, Lunes, yung ka na naman, huwag naman. Palagi natin isipin, yung sinasabi ng Michael Jordan, yung points of view niya. Amen? Gumawa ka ng effort mo. Gumawa ka ng mga strategy paraan mo. Para ikaw ay maging better each day. Transform in the image and likeness of Jesus Christ each day. Amen? Practice is the best teacher. Amen? Pag nasanayan mo ng isang bagay, maski mahirap, magiging madali. Pagka ayaw mo, maraming dahilan. Pagka gugustuhin mo, maraming paraan. Paraanan mo naman ang buhay natin. Ang personality mo. Everyday. Pag-aralan mo buti, evaluate mo yung sarili mo. Everyday. Huwag kang kakalas. Kapit kamay. Tayo sa Panginoon. Kapit bisig. Balikatan. Amen? Malapit na po. Tama na tayo sa sulong. Abiding in Christ is to live the life of Christ. Verse 7, itong maganda po. Itong maganda, verse 7. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, ano daw? Hingit ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Kanyamanan ng pastor. Pagkapalakan palagi nananatili sa Panginoon, I fix my eyes, my heart, my soul, my body, at pagka humingi ako sa Kanya, ano man ang hiling ko, ito ay pagkakaloob niya sa akin. Alam po niyo yung verse 7, kasi dumaan ka na sa verse 6. Yung verse 6, verse 1 hanggang verse 6, ang nahubog na sa buhay mo ay walang iba kundi ang sentro mo ay ang Panginoon si Kristo na lang. Siya yung iniibig mo na ngayon. Siya yung ginugusto mo na ngayon. Everyday. Kaya yung verse 7, ano man ang ibigin mo, anong iniibig natin? Ibibigay sa'yo. Kasi
Kasi dito na-establish na, verse 1 hanggang verse 6, kung ano ang gugustuhin mo. Na-establish na rito kung ano yung iniibig mo ngayon. Kaya in verse 7, sinabi niya, ano ba ang iniibig mo, hihingin mo ito at pagkakaloob sa iyo. Ang iniibig natin ngayon, siguro secondary na lang, yung mga bagay na pansamantala. Kailangan iniibig natin ngayon ay walang iba, kundi tayo manatili, mamuhay ng katulad ng Panginoong Jesucristo, maging matuwid, maging tama ang ating mga buhay sa harapan ng Diyos. Hingin mo ng hingin nyo. Ano yun? Yun yung bunga ng Espiritu Santo ng ating Panginoon na parati natin hinihingi. Every day, Lord, give me this. Your life flow in my life every day, Lord. Hanggang ibibigay yan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Verse 8, napararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napapatunayang mga alagad ko kayo. Ito ang nangyayari. Ito pala ang nangyayari sa atin kapag tayo namumunga ng sagana. Ano yung bunga? Ano yung bunga? Amen, David Sherman. Ano yung bunga? Espiritu Santo. Pag-ibig, kaamuhan, kabaitan, pagpapakumbaba, pagpipigil sa sarili, para lang palataya sa Panginoon. Ito'y namumunga sa bawat isa sa atin. At doon napaparangalan ang Ama. Nagagalak siya, humingiti siya ngayon, sumasaya ang kanyang kalooban kapag kasapwing nakikita niya sa iyo at sa akin na ang personalidad at bunga ng Espiritu Santo ng Panginoon. Gusto niyo parangalan ng Panginoon? Change. Change. From darkness into light. Change from worldliness into godliness. Change from old nature to a new man, new nature, filled with the fruit of the Holy Spirit. From there, the Father in heaven will be glorified. Mapaparangalan siya sa buhay. Amen po ba? Nakita natin yun? Ang napakahalagang bagay na nandun. Okay? At doon napapatunayan na tunay nga tayo ay mga alagad. Ito yung mga palatandaan. If you want to be a disciple, carry your cross. Deny yourself. Carry your cross. Yun ang palagi sinasabi ng Panginoon. Deny yourself. Carry your cross. Personality ito. Character. At doon pala tayo makakasunod sa Panginoon. And follow me. And follow me. And follow me. Sabi ng Panginoon. Verse 9, kung paano iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, verse 10, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama. See? Tulad na, tinutupad ng Panginoong Jesucristo ang utos ng Ama. Ano kaya naman ang utos niya sa atin bilang isang pamilya ng Diyos? Ano kaya ang utos niya sa atin? Meron ako nakita po kanina, very particular, single out niya ang isang utos. Gusto niyo makita? Gusto natin po makita? I-ready ninyo ang inyong mga puso.
tayong lahat. Meron siyang single instruction sa ating lahat. Verse 12. Ito ang aking utos, ang Panginoong Kristo ang nagsabi. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Happy Hearts Day. Maliwanag dito Sinusunod niya yung utos ng Ama. Ngayon naman, may utos siya sa atin. Sinigaran niya. Sherwin, mag-ibigan kayo. Gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ano yung pag-ibig ng Panginoong Yesu Kristo? Pinigay lang niya yung buhay niya para sa iyo. Ano yung pag-ibig niya sa atin? 38 lasas sa likod. Bugbog sarado siya. Yun ang pag-ibig niya. Yun ang ipinapagaya niya sa atin. Lahat na bilang magkakapatid. Amen? Kaya mo siyang ibigin? Status? Kaya? Status? Kasi sana ng status, ikaw palagi mga turang open fire ka din. Pero bago ko, kaya-kaya mo. Carry mo. Status. Amen? Baka may mga tao, sinigalat lang to, na pakala. Na hanggang sa ngayon, hindi kayo in good terms. Hindi nakikita yung pag-iibigan. Pakala. Ito yung babala. Kasi napakahalaga, sinigil out niya. Sa iyong asawa kaya, sa iyong mga anak, sa iyong mga, sabihin natin, kaibigan, dating mga kaibigan, o baka dito sa loob, sa atin dito, alam ko wala. Ikaw, anong alam mo? Di ba, no? Mga carried away ko. Kaya, ako po, nilitamatan, nagmula sa aking puso ko. Kasi mahalaga ko ito. Mahal na mahal kayo ng Panginoon. Mahal ko kayo lahat. Ang ating pong Pastor Edgar, Pastora Kalina, kita ninyo yung sakripisyo binigay nila sa atin. Yung patience naman nilang itinuro sa atin, na pwede ka nakatamong pukukan buntok, pero pipigilan din yung kaya ng sarili. Hindi ka katamong kasyasan, buntok minsan. Pero yung ito po, itang andabay na ginawa nila sa atin. Yung tinatawag po, concern, yung pag-ibig nila sa bawat isa sa atin. Saan kayanin natin yun? Amen? Katulad ng utos ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi po, abiding in Christ is to live the life of Christ. Ang Panginoong Jesucristo, wala siyang ginawa sa buhay niya, kundi maging katulad ng Ama. Kayo naman sa atin, sana wala tayong ginagawa sa buhay natin para maging katulad natin ang ating Panginoong Jesucristo. Babala po ito sa bawat isa. Kung ano yung pag-ibig na ipinakita ko sa inyo, sana naman, hinihingi ng Diyos, hinihingi ng Panginoon, na tayong lahat, ibigan. Kaya mo ba siyang tignan sa mata? O baka mamaya pag nandyan na, sasabihin mo ulit na naman, sabi po, forgetting what lies behind. It's time. Ito na yung panahon, kapatid. Amen? Baka sa inyong mga mahal sa buhay, yung pag-ibig, ibig na nakikita pa sa atin, si Kristo, pagka natin tayo sa labas, yung tunay na pag-ibig, ito po ang sinabi ng Panginoon sa atin. Nung makalaro na kayo likuran, sana naman makisami ang Ginoo. Kapatid, dito po, para nakikiusap ng Panginoon dito, pag-ibigan kayo, gaya ng pag-ibig ko
sa inyo. Mabigat po ito. Kasi po tayo rin po magsasama-sama pagdating ng panahon. Kaya dito na, inaayos na ng Diyos yung bawat relasyon ng bawat tao. Meron na siyang purpose kung bakit nangyayari yung mga bagay na yan, mga relasyon na yan sa bawat sa amin. Bakit po? Kasi krus na yan. Isang vertical relasyon namin sa Panginoong Diyos. Ito po yung narinig ko kay Pastor Edgar at hindi ko na makakalimutan. Relasyon. Relasyon natin sa Panginoong Diyos at relasyon natin sa ating kapwa. Kaya na po yung cross. Mawawala ang lahat ng bagay dito pero yung relasyon, yung relationship hindi mawawala. Pagdating natin sa presensya ng Panginoon, natin pa rin yung relationship natin. Bilang mga magkakapatid sa Panginoon. Kaya nga dito napapansin ninyo, dito sa lupa, sinasanay na tayo ng Panginoon. Yung relasyon natin ay magkakapatid. Magkakapatid. Dahil minsan meron nagtanong sa ating Panginoon, pagdating ba natin doon, ano nang magiging relasyon ko? Si Sister Ruby ba, siya pa ang first lady ko at last lady ko? Hindi, sabi ng Panginoon. Doon sa langit. Ang relasyon doon, parang mga anghel na. Kayo ay magkakapatid sa Panginoon. Kaya mo ba siyang yakapin? In spite of in spite? Di ba ko handa? Ihanda ko na. Bukas, pwede. Pangalawang araw, okay. Pero huwag mo lang hintayin na sana, kapatid, ay lumala pa ito. Baka mahuli ka sa biyahe, katulad ng biyahe ng barko, inuwi. May nga niyang oler, inuwi, itong panahon na. Ay! Pasok! Malapit na! Walang pumasok. Kaya nangyari, imbis na sila'y naligtas, sila'y napakita. Napakaganda po ng aral na tinatanggap natin sa Panginoon. Na what is abiding in Christ? Abiding in Christ is to live the life of Christ. Personality, character, ugali. Ito ang tinitingnan ng Panginoon. Hanggang sa tayo mahubo sa kanyang personalidad. Each day. Masakit lang, pero okay lang. Yung presyo, okay lang yan. Yan ang magpapaganda sa relasyon natin sa Panginoon. Yung kagaya na sinabi ko, yung presyo yun ang magtutulak sa buhay. Doon sa mga mabinigat na materialis. Parang isang building ay magawa ang first floor, second floor, third floor, fourth floor, hanggang ito'y tumaas. At ito'y patatag ng patatag because of pressure. Bago ko makalimutan, last verse, kasi po ito, mahalaga ito yung anak ni Jacob on the second wife, Rachel. Tignan ninyo si Ephraim. Si Ephraim po, kaya tinawag na Ephraim, dito sa Genesis chapter 41, on verse 52, kung meron dyan, Sister Joe, Jared, so kakanyo na. Okay, basahin na lang natin Genesis 41:52 bago tayo mag-close, kaya Pastora Karina po, pray po na tayo. Tingnan ninyo, Genesis 41:52. Tingnan ninyo, ba't tinawag ng Ephraim ito? Ito yung anak ni Rachel. Bago siya napunta, 7 years muna siya. Leah and then Rachel. Hindi ako nagkakamali po, no? Tingnan natin yung name niya. The second son, he named Ephraim. Genesis 41:52. Ephraim sounds like the Hebrew for twice fruitful. Twice fruitful. And said, it is because God has made me fruitful in the land of my suffering. Nagiging fruitful pala tayo kapag ka nandun tayo sa lupa ng pagtsatsaga, pagtitiis. Minsan, nahihirapan na tayo. Pero nagiging resulta pa lang ito ay ang bunga ng Panginoong Jesucristo. And said, it is because God has made me fruitful dahil ginagawa kong magbunga ng Panginoon in the land of my suffering. At lahat ito kayo